Magandang umaga mga kabukid. Sa araw pong ito ay nais po naming ating bisitahin ang amin pong maliit na greenhouse kung saan po namin pinupunla ang amin pong mga tanim dito sa Bukid Adriatico. So, ilang days na ba o linggo itong ating pong punla na talong? Ito po sa kasalukuyan ay nasa 14 days pa lang po, 2 linggo pa lang to. So ito po ay 2 linggo at meron pang natitirang ilang linggo before the transplant? 2 linggo pa. 2 linggo, 1 buwan po ang pagpupunla bago itanim sa doon po sa tataniman mismo, no? So ito po ay dalawang klase lang ng crop. Ito po ay talong, yung medyo matataas na. At ito pong kamatis, ito pong isa ay bagong punla na kamatis. Kailan ito dito pinunla? Yan pong kamatis ay nung Friday din po. Friday din yan na ipunla. Friday morning nang ito po ay pinunla. At mag-aantay po ng kagaya ng kamatis ay ilang linggo din ito bago ang paglipat tanim. 28 days pwede mo nang ilipat tanim. 28 days para sa kamatis. Ito po ay kadugtong o second batch nung na-transplant na mga kamatis noong nakaraang linggo. So, ano dito yung plano mo dito sa tanim na talong? 'Di ba ang ilan ba yung goal na ilan ba yung puno na balak mong itanim yung talong? So, ang goal namin sana ay mga 5,000 na puno ng talong. Pero ito po ay nasa 2,500 pa lang. Pero matapos naming mailipat ito, magpupunla ulit kami ng 2,500 para hindi naman siya sabay-sabay yung pag-harvest. Ayan, So, by batch po yung pagtanim po namin dito sa bukid upang hindi po sabay-sabay yung pag-harvest. After ng unang batch ay meron pang mga susunod, no? So yung ba tito, yung ampalaya, ipupunla din ba yon? Siguro kuha na lang yung sa ampalaya, siguro ragdal na lang. Yung papatubuin na lang na papalabasin yung kanyang ugat. Tapos pag may ugat na siya, saka namin itatanim para hindi na siya magalaw pag tumubo na siya. Ayan. So yung ampalaya, ilan yung itatanim natin sa sunod na taniman? Siguro katulad din muna ng dati, siguro mga 300 lang muna. Ayan, 300 po at doon po siya itatanim sa taniman ng kamatis, So, yun po yung amin pong greenhouse. Maliit lang po ito sapagkat nagsisimula pa lamang, Siguro sa mga darating na panahon ito ay mapapalaki din upang ma-accommodate yung marami pang mga crops na itatanim po dito sa Bukid Adriatico. So ano tito yung maaari mong mai-share na tips sa pagpupunla sa ating pong mga tanim? Sa akin po, kapag ako ay nagpupunla, talagang dapat meron siyang nilalagay na compost. Tapos kapag ganito malaki na siya ay nag-aabono ako ng tinunaw na 1620 para mabilis siyang kumapal yung kanyang ugat saka tumaba. Ayan po. Wag po kayo limutan, dapat po yung ating pong tataniman talaga sa ngayon po kay Tito ay meron pong halong compost upang mas maganda po yung panimulang pagtubo ng ating pong mga pananim. So ano naman yung iyong mga lesson learned, yung kumbaga yung mga na encounter mo na challenges na ikinatuto mo? Dati nung tinanim kong talong ay dinaanan ng bagyo, medyo hindi naman masyadong malakas yung bagyo. Namatay siya dahil hindi ako naglagay ng poste. So sa sobrang hangin, naalog yung kanyang puno.
tapos namatay sila. Ngayon, ang natutunan ko ay kailangan bawat puno ay maglalagay kami ng poste. Kasi kung mayroong mga bagyo na hindi naman gaanong kalakasan, hindi siya masyadong madadamage ng bagyo. Kung hindi naman siya masyadong malakas, yung kayang-kaya lang naman ng pananim. Ayan po. So, isa po yun sa mga natutunan ni Tito. At meron pa po. At isa pa po ang natutunan namin ay kasi ngayong season ay dinaanan din kami nung bagsak presyo ng kamatis, na yung kamatis nga namin ay pinamimigay na namin. Pero ang natutunan namin ay mas maganda siguro na magtatanim kami sa isang tanim ay mga kahit 1K lang, tapos matapos naming mailipat ay magpupunla na naman kami. Katulad nito, itong kamatis na to ay mayroon na kaming naitanim niyan. Nung matapos naming maitanim ay nagpunla agad ako ng kamatis para kung sakali man na dumaan yung napakababang presyo, sigurado yung sunod baka tumaas-taas at baka tamaan na namin yung magandang presyo. Pag ito naman ay nailipat na namin, agad-agad ay magpupunla ulit kami ng 1,000 kahit paunti-unti lang. Medyo okay naman yon. Okay, medyo okay naman yon yung tanim. Yan, ano. So, ang amin po kasing goal dito sa bukid ay i-cater muna namin yung area na malalapit dito sa amin. Yung Tinambak at saka Tamban. Kung merong sobra ay madadala doon sa Naga or sa Pili. So, meron ka pa Titong gustong i-share? Okay, wala na daw po. So, salamat po. Kung gusto niyo po, kung meron po kayong mga comments and suggestions na kung paano po mas mapapaganda pa ang ating pong mga pananim, ay pwede niyo pong i-comment. At kung meron kayong natutunan, ay i-comment nyo din po. And mag-subscribe po kayo para sa mas marami pang mga updates and mga knowledge na amin pong may share patungkol sa amin pong farm. So, salamat po at welcome po kayo na bumisita sa amin pong farm dito sa Bukid Adriatico, ang Bicolanong taga-bukid. Salamat po.